Hello mga Beshiwap! So magluluto tayo ng banana con yelo. Pasulbot na sosyal kasi lalagyan ko ng sago. So yun ay saging lang tsaka asukal usually. Kumbaga, lulutuin mo lang yung saging tapos lalagyan mo ng kaunting asukal. Parang may sabaw siya. Pero lalagyan ko ng sago at saka ng gatas. Gusto ko siyang almusal tomorrow. O, diba? Yung almusal ko ay pang merienda ko na. Charis. Habang nilalaga natin yung sago, balatan natin yung saging. Alam niyo bang gusto ko din yung saging na ganito, yung saba, pero hindi mo nalalagay. Ganyan lang, kakainin mo na. Kalimutan ko kasi bumili ng sahog pang bilo-bilo. Pero pag na ako magbilo-bilo sa isang araw, bili muna ako ng kamote. Total may saging naman ako, tsaka sago. May gata na ako. Bili lang ako kamote bukas sa grocery. Wala kang mabibiling dito eh. Anong tawag doon? Gabi. Doon pa sa city. O, ayan. Papalamputin lang natin ito. Naku po, nadurog ang ating sago. Asa na? Nawala. Ano ba naman yan? Pangit. Di maganda. Buti pa yung maliliit. Ari kasi malalaki. Sus, wala na. So, ayan, magtunaw lang tayo ng ating asukal. Tutunawin lang natin ito. Malapit na matunaw. Ayan, so pag ganyan na, pwede na lagyan ng tubig. Ayan, so, the purpose kaya natin kinaramelize yung sugar is para maging ganyang kulay. Tapos, tutunawin din yung asukal at ilalagay na natin itong banana. So, papalambutin lang natin siya. Lulutuin lang. Mga 5 minutes lang yan, malambot na. I mean, luto na. Ayan, so luto ng ating minatamis na saging, pero yung sago hindi pa. Pwede nyo yung lagyan ng gatas at yelo. So, yan yung tinatawag na banana con yelo sa Pilipinas. So, ito na yung minatamis na saging natin. Nilagyan na natin ng gatas. Dagdagan pa natin. With sago. Sarap mga bash. Ay. Aww. Sarap. Pinatikim ko kay Opa at nagustuhan naman niya. Pero walang gatas. Di ko nilagyan ng gatas. Yan lang. The next day. Hi mga besh! January 7 na ngayon. Bulaan yung tagalinis namin ng bahay. Tinanong ko kung malamig sa labas. Sabi hindi. Sus mio malimar. Naninigas ang aking kamay kaya hindi ako nag-gloves. Kakaloka. Uy! Ngayon lang kasi siya pumunta dahil birthday niya daw kahapon Lunes. Daming tao ngayon sa bahay kasi nandun din yung tagalinis namin sa garden. Tapos tagalinis sa loob ng bahay. Ngayon, mag-grocery ako. Pagkalamig mga beshiwap. Habay, pagkalamig, parang mag-i-snow pa. My goodness. Nakakaloka sa lamig. Diyos ko Lord. So, ayan mga Beshwap, nakarating na ako sa grocery. And syempre, ang una natin kukuhain ay ang mga prutas ni Opa. Kumuha ako dyan ng grapes. Tapos, nakakita ako ng, ang tawag nga nito ay, lychee. Ay, pagkamahal. Napakamahal niya mga Beshwap kaya hindi na ako kumuha. Kinuha ko na lang yung raspberry na kulay pula. Ayan. So, kumuha din pala ako ng broccoli kasi naiibig akong mag-boil ng broccoli. Pero naisip ko, beef broccoli na lang ang lulutuin ko. Kumuha din ako dyan ng
pipino at saka ng dahon ng sibuyas and then luya at bawang kasi wala na akong stock din ng luya at bawang. Napakagaganda nung bawang at ang lalaki ng ano niya, ng butil. O, alam mo yung butil? Hindi mo alam yun. Dati ako'y nag-repack ng bawang nung elementary hanggang high school. Yung 'pag ganyang kalalaki, isang piraso ay piso, inasilid sa 2x3 na, plastic. So, kumuha din pala ako ng, lemon kasi yan ay pang-marinate ko sa mga chicken. Kumuha din ako diyan ng chicken at saka salmon kasi wala, eh, yun ang kinakain ni Opa, eh, chicken, salmon. Baka bukas-bukas bumili ako ng, um tahong, maghahanap ako ng tahong. Ari pang pear na nakuha ko, ay sus mio, kung ano ba yung bulok, ayun nakuha ko, busy kaka-video ay. So ayan, kumuha na ako diyan ng, chicken, bali dalawang ano na pack na yung kinuha ko para maging 8 piraso. Tapos yung isang pack ay inano ko, minarinate ko, ginawa kong, mang-inasal. O 'di ba naging paborito ko na. Tapos naghahanap ako din nung ano ni Opa, yogurt. Kasi every morning yun lang yung kinakain niya, yogurt lang tapos tea, gano'n. Pagkatapos ng tea mga bandang 9:30 ay maga-coffee naman siya with isang pirasong biscuit. So nakain kami ay sakto 12:00 ng tanghali mga beshop at naghanap ako diyan ng mga naka-sale, naka-buy one take one. Nakakuha ako diyan ng tea na €1 lang at saka yung sabon Ariel. Baka naman. Buy one take one kasi, eh. So, A few moments later. Mga beshi, sumuulan na, nakakaloka. Malayo-layo ang aking lalakbayin. Magpapagawa kasi ako ng relo. Papabawasan ko yung bago kong relo. Eh wala, sarado pa. Baka bukas-bukas pa sila magbubukas. Mula na. Buti nakita ko, ayan, yung shop na yan. Pagawaan pala ng relo tsaka jewelry. Ayun, so napaayos ko na yung relo ko. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Oh, diba? Ang ganda. Mamaya pakita ko na lang. Kasi yung jacket ako. Kapapalit ko lang ng plastic. Ayaw ay umulan. Eh di basa. Buti na lang bumili ako ng bago. So papalitan ko na naman siya. Kaya mabasa ang aking puwet. Later. Hay mga besh kapoy. Buti na lang talaga mababait ang mga driver at tao dito. Nalaglag tong bulaklak ko kasi nasa likod yan. Sa gitna. Buti na lang talaga dito, pagka ganyang crossing, bumabagal yung takbo nila. Hindi sila nagmamadali or mabagal yung takbo nila kasi priority dito yung pedestrian. Huminto yung mga sasakyan kasi pinulot ko pa. At hindi sila nagbusina. Tapos kumaway pa sa akin. It means okay lang. Ganun kababait yung driver dito, hindi katulad sa Pilipinas. Unexpected na nga. Bubusinahan ka pa, sasabihan ka pa ng syunga o kung ano man. So, ganun ho kabait ang mga tao dito. Pagod ako. Ang bigat naman kasi ng bitbit ka, oh. Ayan. Kaya ako yung nagpapabili na ng bagong bike kay Opa para merong kargahan sa likod, merong kargahan sa harap. Kasi, pag ganito, ang hirap i-balance. Kanina, binusinahan ako nung isang nagbabike kasi pag gewang-gewang ako, sabi niya, parang mag-ingat ka or watch out, ganon. Sabi niya. Pero di siya galit kasi naintindihan naman niya siguro. Gewang-gewang ko, hirap i-balance eh. Okay lang yun kung dalawa, sana isa lang. Ayun, pero malapit na ako mga besh. A few moments later. Nakauwi na ng bahay mga beshop at tingnan nyo ang garden namin. Malinis na naman. Di pa tapos maglinis yung gardener. Ayun. Tapos pinalagyan ni Opa ng mga tawag niyan, bahay ng mga ibon. Nakita niyo ba yun? Diba? Cute. Malinis na namin garden. Magluluto na ako ng tanghalian namin. The next day. Hello mga Beshi Wap! So, pasensya na sa ingay ng lababo namin. Magluluto tayo ng lasagna at saka spaghetti. Yung lasagna para sa akin, yung spaghetti para kay Opa. So, let's start. Meron tayo ditong giniling na beef, garlic, onion. Tapos, yung lasagna pasta. And then, meron tayong milk, tomato sauce, garlic, and then, butter, and then yung cheese, and then yung harina. So, madali lang naman to mga Beshi Wap. So, let's start. So, mga beshwap, nag-init lang ako dyan ng olive oil sa kawali. And then, igigisa natin yung sibuyas, bawang.
and yung ating beef giniling. Actually, pwede din kayong gumamit ng pork giniling kung wala kayong beef giniling, dahil alam ko namang medyo pricey ang beef giniling dyan sa Pilipinas. At alam nyo bang di kayo makakabili ng 1/4 lang? Kailangan 1 kilo ang bibili ninyo. So, ayan, iginisa ko lang yung ating sibuyas bawang together with yung beef natin. Lagyan natin ng mga pampalasa katulad ng salt, pepper, at saka ng, alam nyo na yun, yung pampalasa talaga. Ayan, so halu-haluin nyo lang siya and igigisan nyo lang siya. Nilagyan ko din pala siya ng onion powder, mga beshiwap. Kung nagtataka kayo ano yung isang binuhos ko, is onion powder po yun. Tapos ayan, parang pangpalasa nga. And then, medyo matigas pa yung, hindi pa tunaw lahat yung ating beef dito kasi galing yan sa freezer. Ayan, dyan ko na lang siya pinalambot. At ito na, after few minutes, naghiwa-hiwalay na din sila. And nilagyan ko na ng ating tomato sauce. Nakalimutan ko pa nga ang tomato paste. Pero syempre, ako lang naman ang kakain yun at si Opa. Okay na yan. Well, actually, ayaw niya talaga ng spaghetti maraming tomato sauce. Much better pa nga kung ang gusto niya ay yung sariwang tomatoes na ilalagay. So, ayan. So, halu-haluin lang natin mga beshiwap. And then, lagyan natin ng kaunting asukal. Konti lang. 1 teaspoon lang. Yeah, 1 teaspoon lang mga beshiwap. Or depende sa panlasa ninyo. Alam nyo naman si Inday pag nagluto ay tansyameter lang. Tapos talagyan natin ng fresh parsley. Optional yan. Kung wala naman kayo ay ayos lang. Kung may dried parsley kayo, pwede din yan mga beshiwaps. So, ayan, halo-halo pa rin natin. And then, after few minutes, lalagyan ko na ito ng cheese. Meron akong mixed cheese dito at saka regular cheese. Yung mixed cheese ay may cheddar cheese yan. So, haluin lang din at makikita nyo na parang ano na siya, lumalapot. And then, pagkatapos niyan, syempre, edi tapos na. Lulutuin ko naman yung bechamel o yung white sauce mga beshwap. And huwag kalimutang tikman dahil baka kulang pa. So, pwede kayong mag-add or pwedeng di baling medyo matabang, wag lang super alat. And dito naman is nagpakulo na ako ng tubig sa kawali kasi lulutuin ko naman dito yung pasta natin. Ang una kong niluto is yung pasta para sa lasagna. Ganyan ang lasagna pasta. Which alam ko namang alam ninyo yan mga besh. Ba't ko ba ina-explain? Wala lang, bakit ba? Baka may magtanong eh. Bakit ganyan kalalapan? So, naglagay ako dyan ng 10 pieces which ang nagamit ko lang is 6 na piraso kasi syempre, nag-e-expand nga yan. Nakalimutan ko na umaalsa pala yan. So, dito naman gagawa ko ng bechamel or white sauce. Naglagay lang ako ng butter. And tutunawin lang yung butter. Pagkalagay ng butter, syempre, lagyan natin ng milk. Tapos, ang nilagay ko dyan is cornstarch nung una, which parang medyo nagkamali ako mga beshiwap. So, ganun talaga ang pagluluto. Try and try until you succeed hanggang makuha nyo na yung gusto ninyo. Ayan. So, medyo malakas kasi yung apoy kaya sobrang nagbuo-buo agad siya mga besh. Hindi mo naman pwedeng lagyan niya ng tubig kasi mag-iiba yung lasa. So, nilagyan ko din ng kaunting paminta at saka ng salt para may lasa siya. And then, nakita ko talaga na there's something wrong. Kaya may ginawa akong remedyo dyan. Pag marunong ka magluto, pag mga ganyang bagay, is magagawan mo ng paraan, hindi mo kailangang itapon. So, eto na, magpe-plating na tayo or mag-assemble na tayo ng pinakang lasagna natin. And eto na yung bechamel natin, yung white sauce. And talagang it's very, ayan super thick, hindi siya malapot. So, ayun, may ginawa ako dyan. Kaya makikita ninyo dito sa, paglalagay ko is, ang hawak ko na is yung, ang lagay na ng bechamel is yung, pang blender o yung pang food processor. Kasi nilagyan ko siya ng all-purpose cream. Tapos, para matunaw or yung mga buo-buong, tawag ng cornstarch at saka harina is ma-mix maigi at mawala yung buo-buo. And then, ayun, successful naman. Tapos, nilagyan ko siya ng kaunting all-purpose cream. And then, ayan, lagay na natin dito sa ating pasta. So, repeat nyo lang yan. So, di ba nilagyan ko ng bechamel sa ilalim, tapos yung pasta, tapos yung ating red sauce with meat, tapos lagyan natin ng mix cheese at saka yung regular cheese para talagang masarap. Ay, alam nyo ga, pinatikim ko si Opa at ayaw niyang kumain yan dahil ang kinain niya naon ay yung rabbit. Sabi niya, masarap pala, no? Sabi ko, oo naman pag ako nagluto kasi nagluluto din daw yung asawa niya pero hindi ganun kasarap. Hindi naman sa pag-ano kasi pag Dutch is less sila sa mga pangpalasa. I don't know. Sige, kasi kanya-kanya tayo ng templa.
And usually siguro is yung binibili nila is yung galing sa grocery. Meron kasi talaga nito instant na sa grocery pero wala ka talagang malalasahan mga beshwap. Puro pasta lang siya at saka walang bechamel or walang white sauce. Tingnan nyo naman, napaka-creamy niya, 'di ba? So, pagkatapos nun, is i-repeat nyo lang, ulitin nyo lang hanggang sa mapuno nyo yung Pyrex o yung, ang tawag yan, yung lagayan, yung baking pan. Pyrex kasi tawag niyan mga besh. Pwede yan sa oven. As in. So, since wala kaming oven at sira, ang ginawa ko dyan ay nilagay ko lang sa microwave for 10 minutes. Nilagay ko lang siya sa microwave for 10 minutes. So, moment of truth na mga besh. Yan. Init-init pa. Oh, lekker. Kita nyo gayon. So, ayan ang ating lasagna. Tara, let's eat. Let's try. Tikman na natin. Ang sarap. Kakatuwa, no? Nimiss na ng pamilya ko yung mga ganitong luto ko. Yes, mga besh. Nilulutuan ko sila nito dati. Ang init. The next day. Hello mga Beshwap! So, welcome back to my channel. Charis, magluluto tayo ng itlog pugo or kwek-kwek. So, ito yung lulutuin kong itlog pugo na bili ko sa grocery nung magka-Christmas. So, tuwing Christmas lang sila meron ito. So, 6 na piraso or 7, tapos sasamahan ko ng itlog. Tapos, ito naman ay yung butter. Bale, harina yan, nilagyan ng tubig at saka ng food color. Yung food color, pakita ko sa inyo. Ito, binili ko pa to sa city. Hinanap ko pa yan mga beshwa. So, ayan. So, lalagain muna natin to bago natin gawin yung kwek-kwek. So, luto na ang ating itlog at itlog pugo. Babalatan natin, tapos i-coat natin bago iprito mga beshwa. So, balatan ko muna, no? Gunawa ka na pala yung suka, pipino, sibuyas, bawang, salt and pepper, and suka. Ito na yung ating itlog. May lagay ko na dito sa ating butter. Painitin lang natin ating kawali with mantika.
sa Netherlands! Oh, luto naman din ang inaganoong kwek-kwek mga besh. Tara, moment of truth. Tikman na natin to. Siyempre, lasang itlog pa rin yan, di ba? So, hindi pa ako nakaplansya ng buhok. So, ito na yung ating kwek-kwek. Ayusin natin camera, ba't ganun? Huwag kang babagsak. Kwek-kwek mga besh. Tapos, syempre, may masarap na sukang sausawan. Sauce. Masarap. Happy na naman si Inday. That's it for today's video mga besh. Don't forget to like, share, and follow. Lagi lang mag-share, mag-comment, at saka ikimanalo ng bagong cellphone. Bye for now. The next day. Yan yung tipo ng snow pag natunaw or ng yellow, madulas talaga. So, good luck to me tomorrow kasi mag-grocery pa naman ako. Puting-puti na naman. Tomorrow. Good morning everyone. Namumuti pa rin. Mag-grocery tayo at may ipapadala ako. Musok ang aking bibig. Super lamig. Yellow sa ibabaw ng aking bike. Uy! Ang tigas. Lalalala. Ayan o. Yellow. Ang tigas yun eh oh. Like. Muti eh. A few moments later. Nandito na ako sa sentrum na padala ko na ang aking liham. Na nakasalalay ang aking future charis. Puting-puti pa siya oh. Kapal dito ah. Huwag tayo dyan. Madulas dyan. Buti maaraw today. Grabe. Yan ang lamig kanina. Yung kamay ko naninigas na. Hala, ang dulas mga besh. Lalakad muna akong maayos. Baka madulas. Pina ako ng sirloin steak ni Opa. So, iba pala yung tawag dito ng sirloin. Chinek ko siya sa Google Translate. So, alam ko na ano yun. Punta tayo dun sa grocery, mga besh. Wow, may tulips na mga besh. Doon. Uy. Medyo di siya maganda today. Nakakita ko ng tahong. Tumawag ko kay Opa kung gusto niya yon instead of chicken. Para mamayang gabi, chicken na lang yung pagkain namin. So, tuwang-tuwa naman ang lolo mo. Kaya sabi niya, sige, tahong na lang tanghalian natin. So, puno na naman ang ating bike mga besh. So, uwi na tayo. Good luck to me. Bumili na ako bulaklak ko. Ganda. Later. So, nakauwi na nga pala ako mga besh shop. At ito, nagluluto na ako. I-adobo ko to. Ito yung Dutch way. Tapos, hindi ko pa naligpit yung aking ginrocery kasi unahin ko muna magluto dahil 11 na. So, ayun. Magluto tayo ulit ng adobo, spicy taho, mga besh. So, mga besh shop, ayan na. Tapos na kaming kumain ni Opa. Dahil nasarapan siya sa aking nilasing na tahong. Tinanong ko siya anong recipe to, di niya daw alam. Sabi ko, nilasing na tahong. Kasi may, may white wine. Tapos yung akin naman, adobong tahong. Ayan.
Abay, binigyan ako 50. Tip ko daw. Abay, sana lagi may tip araw-araw. Kabay na lang ko ay.